mga Crowellas, mabuhay! This is Gaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kapusta ko kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mong oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega, and Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! Meron ako ngayong bisita uli at syempre tatanungin natin yung kanyang mga pinagdadaanan sa kanyang matagumpay na pag-ibig sa ngayon. Diba? Nakakaloka. At syempre tatanungin natin sa kanya kung kabog ba or ligwak ang mga kandidata na babanggitin ko later para sa kanya sa Miss Universe Philippines. Syempre, kung kabog, explain niya why. Kung ligwak, explain niya bakit, anong kulang. Mga ganon. So, ladies and gentlemen, my guest for today is Mr. Tony Lemon. Maraming salamat sa iyo, sir. The Pageant Cafe, Tony Lemon. Maraming salamat at pinaunlakan mo ang aking invitation. No Kamusta problem. ang araw mo ngayon? Or bagong gising ba? No, it's about 1 a.m. here in Los Angeles. Pero usually I sleep at about 3 a.m. So it doesn't really matter. I'm really a night person. Saka it's better to vlog pag kind of night kasi wala nang istorbo. Mom and dad are asleep. Your partner is asleep. Kaya pwede mo sabihin lahat ang gusto mo. Wala nang istorbo. Wala nang mag-uutos sa'yo. Talaga morning person ka po or night person ka night talaga? Person talaga ako. I sleep at about 3 a.m. usually. Kaya minsan sino ba nagsabi na one vlogger? Si Sir Lemon di na ata natutulog. Laging nandito sa Cruella Cruella chat lagi nagko-comment. Sabi natutulog pa ba yan? Pero talaga yung work mo naman is okay. I do night shifts. I work in a hospital. So, alright. Kaya naman manage mo naman yung mga eksena mo sa buhay-buhay. But thank you, sir, sa pagpaunlak sa invitation ko ulit. Siguro ngayon wala nang problema. Siguro ngayon wala nang malakas yung feedback. Wala nang yung ganon-ganon. Yun ba talaga ang reason nun? Yes! Hindi ko alam kung anong problema nun sa YouTube live together na yun. Kaya hindi ko na yung gagamitin. Nakakaloka. Nakakasira siya ng mental health. Charot lang. By the way, bago ang lahat, syempre, nakilala na natin si Sir Tony Lemon. Nag-guest na sa akin twice. At ngayon yung pangatlo. Yes, ngayon niya yung pangatlo. Pero hindi pa natin natatanong sa kanya kung taken nga ba siya or hindi. Are you taken? Yes. Taken for granted? Charot lang. I love to comment. Taken with who? With kailan pa? At bakit? 17 years na kami magkasama. Tagal na, no? And we'll be getting married this year. Invited kayo lahat. Ay, nakakaingit. Ba't hindi mo sinabi? Ba't hindi ako invited? Invited nga kayong lahat eh. We getting married. At bakit? Di ba pagkakalam ko uwi ka ng Pilipinas this year? Yes, in June. And hopefully... Pero saan kayong magpapakasal? In Las Vegas. Because that's our first out of town and that's where's the place he proposed. So, Las Vegas is memorable for us. Kasama siya ng uuwi sa Pilipinas? He's been in the Philippines for twice na. Twice na siya bumisita. He met everybody. Pero sasama siya ngayong year sa'yo? This June, hindi. Yeah, this June, hindi. Yeah, kaya libre. Pero hindi pa muna kayo ikakasal bago ka umuwi ng Pilipinas? Or kasal muna bago umuwi? I am not sure what's the plan. Possible, yes, possible. Or possible we'll do it on my birthday in October. Kasi October 20 ang aming anniversary. So we can do it also on anniversary. Depends sa mga schedules namin. Kasi ang hirap eh. Alam mo naman sa Amerika, everything has to be scheduled. Pati yung pagdumi mo, nakaschedule. Paglaba mo, nakaschedule. Lahat dito nakaschedule. Hindi pwede ura-urada. Okay. Pero bago kayo pumunta sa pagdidesisyong magpapakasal, paano kayo nagsimula? Paano kayo nagkakilala? Basically, we just met in a bar. So it was a casual meeting. Hi, hello, sayaw-sayaw, ganon. Siyempre,
kailangan pinakita ko yung talent ko as Pia Moran, kaya, Nakakaloka. kaya sabi niya siguro, kakaibang sayaw ito. Sabi niya siguro. Iba-ibang, sabi ko, syempre, no, from the Philippines. Pia Moran ang inspiration ng dance number ko, kaya yan, wagi. Tapos it was just a casual thing. Then after 3 months, I said, "Oh, you haven't been to Vegas. Alika, itutur kita." Tapos after 3 months, doon na rin siya nag-propose na kung gusto niya magka-relasyon kami. I am his first. Basically, yeah, I'm his first na karelasyon. Anong nationality? Him? Yes. Amerikano siya. He's Mm. from Texas. Mas older ka ba or older ka siya? I'm older by him by a year. Ang nice. Very compatible naman kayo sa bawat isa. Ano yung mga pinagdadaanan ninyong struggles for 17 years na hindi mo makakalimutan? Like what? That's like mga problema Yung mga or something? away, bate, pagtatampo, pag-e-enarte, ganon. Wala. No, wala. Ang ganda. Halos wala. Probably there's in 17 years, there's only like 2 instances na, make it 3. Meron pala kailan ba yung last 3 months ago? 3 times lang na tampuhan. But what we do is, because siguro kasi matured na kami, hindi naman kami mga bagets, kaya it's easier. Saka, we're very comfortable with each other. We like things together. We like to do things together. We love to shop, Jisko. We love movies. We love Netflix. Yun lang. Only the problem is the food. Kasi siya American food, and I love Asian food, but he cannot tolerate it. So nakapag-adjust ka naman sa culture nila, or wala bang mga adjustment na nangyayari? Or vice versa kayo nag-a-adjust? Oo, actually nakakatawa. Like balik-bayang boxes. Sabi niya, what the hell is that? Saka natatawa siya doon sa pasalubong. Sabi ko, why do you have to do that? Like bring gifts to everybody when you go home. Sabi ko, it's a way of sharing your fortune. It's normal thing in the Philippines. For us, pero sa kanila, dead mo lang sila. Tapos nakakatawa pa yung po at opo. Sa pagmano, natutuwa naman siya sa ganun. So, natutuwa sa mga guests or mga ganun. Sa mga ating customs and tradition, natutuwa siya. Siya naman Amerikano, so Americans are very easy. Yun lang. Pero nakilala mo naman yung parents niya? Same din siya sa'yo? No, his parents died before he got 15 years old. Nawala na sila. So, nagpalaki sa kanila is the aunts and uncles na nila. Before ikaw pumasok sa kanya, or before ka nag-commit sa kanya, meron ka na bang nakarelasyon ng mga Pinoy? Anong mga experience mo sa mga Pinoy ng mga ilan? Mga 25? Mga ganon? Ay, kala ko 8. Yung may relasyon, Nakakaloka. Mga 8. Dumaan lang, mga 25,000 siguro. Amazing! Pok-pok talaga. Pero ano yung ano? Policy ko kasi collect, then you select. Oh, really? Pero para ano yung nakita mo? Para ka lumalaban sa MUPH. Pero ano yung nakita mo dito sa partner mo na mas nagustuhan mo, mas minahal mo siya kaysa sa mga nakarelasyon mo ng mga Pinoy? Because this time, in this relationship, na iba naman. Mas gusto niya ako, initially, gusto niya na ako. Ako okay lang ako sa kanya. Unlike with the others, ikaw yung parang pinipilit mo, parang obsessed ka. So, it didn't work out well. So, ang advice ko sa naghahanap ng magmamahal, maghanap ka na mahal ka. Huwag ka na maghanap ng gusto mong mahalin kasi baka hindi ka mahalin pabalik. So, that's my best advice. Maghanap ka na mahal ka instead of you naghahanap ng mamahalin mo. Ay, wow! Gusto ko yung mga eksena na yan. I learned that after the 8th one. Sabi ko,
dapat pala akong mamahalin instead na ako ang magmahal. And it's easier Yeah. that way. Yeah. Sa ano ko rin, sa mga experience ko rin, kaya nagla-last ng long din yung relationship. Although hindi naman sila naging forever ko, yung mas maganda talaga yung relasyon na yung mahal ka kaysa yung Yes. ikaw yung todo-todong nagmamahal. Oo. Yeah. Pero mas masarap din yung relasyon na mutual yung pagmamahal niyo sa isa't isa. Yes, of course. Yeah. Diba? If it's mutual, di mas maganda. Well, So, eventually you learn to love somebody, which is mas maganda yung ganun. You learn to love somebody. Basta importante mahal ka muna, then you learn to love somebody. Which is kasi eventually madaling matutong magmahal. correct. Madaling matutunang magmahal doon sa taong mahal ka. Yes, very much. Yeah, diba? Kaya shout out dyan sa mga nagmamahal sa akin. Salamat. Yes. Huwag kang mag-alala, mahal kunin mo din na yung mahal kita. ka kasi ikaw magmahal. Nakakainis. O, diba? Sabi ko sa inyo, mas ano talaga yun, mas favor sa iyo. Kaya, huwag kayong, yung halimbawa ngayon, sa karelasyon mo ngayon, sa papakasalan mo ngayon, yung standards mo ba ay nakita mo sa kanya? As Tony Lemon, something, yung standard mo ba sa magiging karelasyon mo ay nakita mo na sa kanya? Or mas nakita mo siya before, tapos binrake mo yung standards mo? He met some of the standards because nobody's perfect. So as long as merong mga standards na nami-meet naman, kaya lang pag nagmahal ka na rin, you get blind, so nawawala na rin yung mga standards mo. Yan ang problema sometimes with mga teenagers o yung mga first na nagmahal. Ang taas-taas ng standard nila, blah, blah, blah. No, that's not reality. Swerte ka na lang if you get somebody who you really have the qualified for your standards. Nakachamba ka lang noon. But basically, to fall in love is nakakalimutan mo na yung amoy niya, yung masasamang ugali. Because you're in love. Napapagpasensyahan mo na lahat yan. So, I love that. Yeah, pero that's the way Sir to Tony, fall in love. di ba sabi mo, nung na-meet mo siya or nung nakilala mo siya, talagang so-so lang yung hindi ka masyadong in love sa kanya. Hindi Saan ako in love. Gusto ko siya physically. Oh. Kasi he was... Ipapakita namin yung picture. Di ba? So, because siyempre, natsambahan ko na he's blonde and blue eyes, tapos maputi. Yeah. And hairy. So, talagang Amerikano talaga ang ano niya. But he looks very parang European. Kasi when we fall in line at the airport, kinakausap siya ng mga Russian, ng mga taga-Europe. Kasi he doesn't look American. Ang itsura niya parang European. Kasi I think the grandparents were parang Spanish ata sila, according to him. Kasi he speaks Spanish. Kaya sabi ko, pag nag-vlog ako, papabasa ko sa kanya kung ano yung sinasabi ng mga Latin pages. Pwede niya i-interpret sa akin. Nice one. Oo, sa kapag lumaban ako sa Reyna Hispanica Americano, meron ako interpreter na gala. Nakakaloka. At saka, gaano katagal yung proseso na talagang in love ka na talaga sa kanya? Simula nung nagsama kayo? Gaano katagal? Buwan? Taon? Hindi, maybe after 6 months. Pero kasi ang ano doon, yan yung love. Pero what I'm telling you is yung physically, initially, tapos nakita ko maganda pala ang ugali. Tapos after 6 months, okay naman siya. So, sige, sama na ako sa iyo. I mean, I'll go along until I was thinking, I hope it doesn't fail. Pero sabi nga, kailangan subukan mo because you don't know what's going at the end. It's like a story. You have to know the ending of that story. So that's the only way. Yeah. Kaya super successful talaga yung buhay pag-ibig nito. Ang ganda-ganda na, ang pula ng labi, wala ng lipstick, mga gano'n. Nakakinis. Natutunan ko sa Gazel Ortega. Nakakainis yung ganda. Yung natural lang. Kaya naman super successful talaga. Siguro naman blessed at saka deserve naman siguro ni Sir Tony Lemon na mahalin ng bonggang-bongga ng 17 years at this year magpapakasal ka na. Bonggang-bongga. 17 years? Nagulat na lang ako. Ha?
Nagising ka na Ah, lang, 17 years na. bakit hindi kayo nagpakasal before? Or may hesitation ba siya or No, ikaw? initially, for the first 10 years, wala pang gay marriage noon. Gay marriage is just like 10 years ago it happened. Wala pang gay Mm, marriage noon. It started in San Francisco, tapos naging national na. Wala pang gay marriage noon. Sabi ko, that's why. swerte nga yung mga, swerte o malas yung mga bagong magmamahal ngayon kasi meron ng gay marriage at meron, of course, gay divorce too. So, Pero so sigurado ka na ba, sir, na siya na oh yeah, talaga, pakasal na yeah. talaga? After Wala 17 nang years. bagong isip, o di ba? Oh, hindi. Ang isang importante dun is he accepted my friends and he accepted my family. So my Ay, so my mom and my dad knows him very well. So, you know, nagmamano pa siya ayan. sa mommy daddy ko. Di ba? Natutunan niyo sa Filipino culture Oh, yeah. natin. So sabi ko, siya na nga, who else? Wala nang iba, siya na. Saka, Ganda. with him, I feel that ikaw yung priority. Kung pwedeng paypayan ka, na hindi ka makagat ng labok, ganun Ay, siya. ang Yeah, nakakainis! hindi siya kakain. Hanggat hindi ka kakain, mag-iintay siya sa'yo sa pag-uwi mo. Ga- anong feeling na ganun ka kaganda? Yeah, yun ang feeling ko. Kahit semi lang ang ganda ko, feeling ko ako si Atisa Manalo. Panalo. Nakakainis. So, Kaya, grabe nafe-feel mo kasi, naman. ikaw ang priority. Ikaw ang priority before he decides everything. Tatanungin ka niya muna. Oh, this is my plan. What do you think about Ang it? ganda. Eh, Nakakainis yung ganda mo, sir. kahit yung kakainin namin bukas, itatanong pa sa'yo, what would you like to eat? Kasi lulutuin niya. Ay, ang saya. Sana Kaya, all. feeling ko Di ba? nanalo ko ng MUPH. Nakakainis Yun talaga. So, lang. kailangan ba kaming mainggit? Talagay mo. Pwede. As an inspiration, pwede namang mang-inggit as an inspiration to look for somebody who's like that. Tama. Kasi Naka-adjust. nakadepende. I think bawat isa sa atin ay talagang may tinadhana din talaga na maging partner in life. In a way, yeah. In a way. Kung worth it naman, ipaglalaban mo. Kung worth it. Pero kung ginagamit ka lang or he's just wasting your time, you better open your eyes kasi hindi talaga yun ang para sa'yo. And sometimes, Pero, mapilit lang talaga tayo. You really have to look and open your eyes na baka hanap ka ng taong talagang kasundo mo for no reasons at all kasi gusto ka lang talaga niya. iba talaga yung ganda. Iba talaga yung ganda, namumukadkad. Nakakainis. Kasi iba naglalaro lang naman eh. So kung Sa bagay. lang, maglaro ka na rin. What the hell? Why not? and you learn to be a better person after several mistrials. Grabe. Swerte. Ikaw ba naman nakawalo tapos hindi nag-success? Actually, my first one was very successful. Kaya lang, that was 7 years. Yeah. Ang problema lang, may nabuntis siya. Nagpakasal siya doon. Yeah, that's fine. Yeah. But in good terms pa rin kayo? Very much. I think he taught me that na kasi sa Pilipinas, merong role na ginaganap na pag same sex, ikaw yung babae, ito yung lalaki. Parang may ganun tayo doon eh. May mga pero dapat lately hindi na ito yung gawin mo. Lately hindi na rin, nawala na rin yun. Medyo nawawala na. Nawawala. And I was happy, very happy until it came to that point. Pero okay naman, gusto ko. He's now in Canada now already, so. Ay, wow. Ay, swerte pala lahat ng minahal ko, nag-abroad pala lahat. Para pala akong recruiter. dalawa sa New York, isa sa Canada, dalawa sa Saudi, lahat nag-abroad. Kaya swerte kung gusto mo mag-abroad, talk to me. Tsuwain ka. Pero sa 17 years din yun, nag-cheat ka ba sa kanya? Yung ngayon? Oh, there were some instances, pero I really felt bad. Kaya ilang instances lang yun.
I really Ah, felt bad about it. Kasi yun na parang, yung, pag mahal mo na yung tao, nakonsensya ka parang, na rin. oo, yan. Kaya, as much as possible, kung talagang mahal mo yung tao, ayan. May instances lang, pero hindi naman, Cheating walang talagang masyado. over. Kasi yung initial one time, I didn't feel good. Para sa bad. When you feel guilty, you feel the other person, so sabi ko, hindi talaga worth it. At doon ko na-realize, ay, mahal ko pala tong taong to. Yes. Di ba? May Doon ko mga, na-realize. Kasi akala ko na lahat ay laro lang. Tapos nung oo. may nangyaring isang ganun, sabi ko, ay, mahal ko pala yung isa. Sabi ko. So, Ganda. Nakakainis yung magandang masyado. semi lang. Pero thank you sir sa pag-share ng iyong napakagandang love life at congratulations sa kasal ninyo this year. Sana ay invited kami or magiging abay Pwede. ako. Ha? Oo. I'm so excited to see Baka you. ma-approve ka Diba? sa US Embassy going to Las Vegas. Wala Pag nga akong na-approve ka, hindi passport. na kita pauwiin rito. Nandito ka na, maghanap ka Amerikano. Para sponsor ka. Kasi pwede na mag-sponsor eh. To my friends were sponsored coming here by marriage, diba? Yun ang swerte. So, diba? But thank Happy you sir naman sa sila pag-share. ngayon, they're okay. Happy naman sila. Happy naman. Wala namang mga kaguluhang kaguluhan, kaganapang pagtaksil-taksil dahil lang sa sponsor. Wala, ganun talaga. I mean, swerte-swerte lang talaga. Kung sa bagay. Kung ano yung swerte mo, masaya naman kung naambunan ng swerte yung iba. Pero thank you sir sa sa pag-share sa amin ng iyong napakagandang buhay at saka congratulations sa inyo. At ngayon, pupunta na tayo dun sa ating topic ng bonggang-bongga, syempre. Yes. Kung kabog nga ba or ligwak ang mga kandidatang ito na pag-uusapan namin. Kung kabog, bakit? Kung ligwak, ano ang kulang? Ganon. This is regarding what? Kung nasa top 5 pa sila o kabog para maging winner? Kabog yung mananalo ng corona talaga. Hindi, mananalo ng corona talaga. Okay, sige. Pag ligwak, for MUPH for MUPH. Yes, for MUPH. Kung ligwak, kung anong kulang. Ganon. Okay. Start tayo ng nakakaloka na sobrang sikat, sobrang amazing, Alexi May Brooks. My God, siya kaagad? Yes. Kabog or ligwak? Ay, kabog yan talaga. Why? She has everything. Especially now, Miss Universe is looking for a showgirl. Yun na ngayon eh. Yung advocacy, parang hindi na naging importante eh. But it's still nice that the girl has advocacy, which is athletics. Si Alexi Brown, she was a shocker, no? I've heard her name before, but I haven't seen her. So when she competed, oh my God, talagang pasabog siya kung pasabog. Yeah. She went very well for the swimsuit competition. Of course, her body is good because she's an athlete. The gown was beautiful. Talagang it was a surprising gown. Parang best national costume na nga rin yung gown. Kung pwede, kung anong country pwedeng i-represent them, maybe from Africa or something. And she has the winning attitude. And oh my God, yes. the communication skills. Take note. She might be Black American ng kanyang dad, pero hindi siya dito lumaki. Lumaki siya sa barrio. Pero my God, ang accent, oh my God, Amerikano. Yung pala, she learned it from the sister of a friend coming from Australia, I think, based on what she told in the interview. At doon yan akala ko, she grew up in the States, then she went to the grandmother, probably. So, oh my God, I was shocked. Hindi pala. Talagang Ilonggang-Ilongga, walang duda. She is a complete package. Wala na akong masasabi. Ito ang concern ko, as I always say. Yeah. For example, versus one girl. Let's take, for example, Atisa versus Alexi. Alexi is a complete package. Atisa has one advantage, which is the face value. Hopefully, sa MUPH, if they will be the last two, if Atisa definitely outperform Alexi, hands down, she should be the winner. Ang problema ko, paano kung
which always happens in some pageants. Alexi outperforms Atisa, but Atisa will win. Dun tayo nagkakagalo, di ba? Sometimes, like what happened to Miss Earth kay Iliana and who's the winner? Albania? Yes, Ba? Albania. Yeah. So, for me, alam mo yan, I was rooting for the Philippines, not because she's the Philippines. Ako, I root for anybody who deserves the crown. So parang ganun ang baka maging scenario. Performer Kasi si halimbawa Iliana, kung yeah. nag-perform si Atisa. Alexi, then Alexi. Atisa, kung na-outperform ni Alexi si Atisa, siguro may basis ang Miss Universe organization kung bakit kung if ever man ipanalo nila si Atisa, how about Pero doon sa personality? Oo. Pwede rin. But knowing the girl, I think she's mabait naman. But, so that will be chaotic. It's like what happened to the one from Bohol, si Amelinx. Diba? Amelinx, Pauline Yeah. Amelinx. Ang daming fans. She's a complete package, but somebody always wins. She doesn't win the crown. For 3 times, never siyang nanalo talaga. 3 winners ang pero kaya niya yung top 5. Sino? Alexi? Pauline Amelinx. Lagi siya nasa top 5 eh. O di ba? Kaya bonggang-bongga. Yun ang possible na mangyari kay Alexi. Tumalo lang siya ng top 5. Pero ang sa akin naman, sana naman for the first time magpadala tayo ng Black Barbie if she deserves to win. Huwag naman siyang isa't tabi. Tapos, kasi as I've said one time, never tayong nagpadala ng African or American African beauty or really black. Dark skin, nagpapadala tayo. Pero we have never sent a Black Barbie. And this is our only chance. Nakuha mo? Yeah. After this, kailan pa naman lalabas sa isang ganyan? I don't know when. So, we will see kung anong madidecide nila. Yun. That's for her. Ako, I'm sold out that I want her to win as the MUPH. But marami pa namang factors ang i-consider. Yes, syempre naman. Complete package talaga siya. Kompleto talaga. Wala na akong masabi. I was amazed. Ayun. Coming from the pageant cafe. She's a complete package. Next, nating pag-uusapan, VVV. Kabog or ligwak? Baka mahirapan siya. Which is so, ligwak. So, anong kulang? Kasi, number one, she was at her best last time that we saw her when she won Miss Charity. She was at her best. Kaya lang may mas magaling talaga kasabay niya si Bea. Diyos ko naman si Bea naman, parang sambang. Ang galing, kakainis. Parang wala lang ginagawa, nakasmile lang. Tapos umabot nga siya. Top 5 Miss Universe. So there has to be a reason why she won, di ba? Ang daming kinabog ni Bea. Pati si I Love the Chicharon, kinabog niya. So for VVV, ang concern ko lang, number one, is I think she gained weight. So she has 3 months to lose it. Ang gusto ko naman ano pang reason ba't siya maliligwak? Kasi yung look niya she is beautiful, pero ang beauty niya is classic. Hindi pang Miss Universe. Yeah. She can be a model for, I think, Versace or Gucci. Ang ganda niya pag kinuha siya as model. But if you're looking for a Miss Universe Philippines, or Miss Universe, parang hindi siya beauty queen Yeah. But she's beautiful, pero parang hindi siya beauty queen. No, I mean, yung material. Pero she's a classic beauty. Maganda siya. Now, for the moment, ang concern ko is, ganun pa rin ba yung makeup niya and yung eyes niya malamla. Maganda tingnan. Pero hindi fierce kasi usually pag Miss Universe, dapat fierce. Tumatagos talaga yung beauty mo sa TV. Parang kay Catriona na parang ang galing-galing, na mabait na tao, na charming, na smiling. Yung ganong beauty ang hinahanap nila
Mm-mm. So I think she won't make it. Maybe top 5. Yeah. So she has to do a lot of things. Number 1, yung mga outfits na noon, hindi ko masyado gusto. Number 2, yung makeup niya, kailangan ayusin niya. Kailangan refresh more makeup. Number 3, she has to be physically fit this time again. Yes. Yeah. Yes, I agree. And I heard, I don't know how true, na pinili daw siya as Miss New Zealand. If I were her, she should have taken it. You know why? Yeah. Kasi pagdating Yeah, sa totoo yun. Totoo yun. pagdating sa international stage, maybe hindi siya pumapasa sa Philippine judges or Philippine fans yung kanyang beauty rito. Who knows kung baka maging top 5 siya sa Miss Universe kasi iba na ang taste pag international competition na eh. So dapat mahirap kasi dito. Mahirap dito. Dapat trinayin niya if I were her, she should have taken that. Yeah. As Miss New Zealand ba siya? Australia? I think New Zealand. Yes, New Zealand. Dapat tinake niya yung opportunity na yon para magkaroon na rin ng end yung kanyang story. Nakatungtong siya, nakakompete siya internationally, which is good. At who knows, she could have been top 5, diba? Sa Miss Universe. Diba? Depende niya pa kasi iba kasi yung international judges kaysa mga Pinoy judges. Iba sila. Iba. Kaya, so, yun ang, because of that, maliligwak muna siya for the moment. Yeah. Next, nating pag-usapan, Lorraine o Jimba, ligwak or kabog? Lorraine o Jimba is Miss Quezon City? Yes, Quezon City. She is black. Kailangan pa niya ng further training. For the moment, if she competes right at this moment, baka maligwak siya. But she could do surprises at the end. So we will see. Yeah. Maybe, siguro, konting support from the team, counting glam, and probably confidence, kaunti pa. And she might, who knows, she might reach top 5. And she might be a future beauty queen for us in another pageant, not necessarily MUPH. Miss Universe. Pero maganda siya physically, the face, and of course, the one that she has to hurdle is the skin color thing. I'm not saying black in the Philippines is bad, but wala pa tayong, as I say, pinadala to any pageant, kahit yung puchi-puchi, what's the term? Puchi-puchi na nagpadala puchi-puchi na nagpadala ng black girl. So that itself is already a challenge for her. So, after Lorraine o Jimba, nasabi mo ay ligwak, punta naman tayo kay Miss Cyril, Payumo. Ligwak or kabog? Kabog yan si Cyril. Number 1, crown winner siya eh. International crown winner. Tapos twice ata ba siya nag-compete? Once lang naman. Once lang. Bakal ko twice. So, sa pagsali niya, I think she won Mr. Intercontinental. Yeah, nanalo siya sa Mutya. Tapos nanalo siya sa international pageant. Tapos na-lost siya sa Binibining Pilipinas. Hindi siya pumasok as a semi-finalist. Pero nandito uli siya, nanalo siya sa Miss Universe Pampanga and then Miss Universe Philippines. Feeling mo kakabog siya. Kakabog siya. She knows the game and she's a winner. She didn't win just for nothing internationally. So nakikita ko nga siya, sabi ko, oh my God, ito ata yung parang, I don't know if she's considered as a dark horse, no? Pero for the moment, because the way that fans treat her, she's not really in the top 5. So, I don't know kung kino-consider siya as a dark horse. Pero sa akin, marunong na siya eh. Alam niya na kaunting pihit na lang. Alam niya na yung kalakaran. Alam niya na yung kalakaran kung paano manalo sa international. Yes. May baon may beauty, may height. She's confident. May height, may beauty. Okay naman sumagot. I mean, pagsagot ngayon, importante lang naman charming ka at dire-diretso ka sumagot. Maging confident ka lang sa answer mo. I think that's enough for now for this era. No? Hindi na pwede yung, okay na, hindi na natin kailangan sila, Zozy, hindi na natin kailangan sila Catriona for this era, I think. Diba? Si Shane kasi, diba? Yeah. Gusto ko siya, pero naawa naman ako sa ginagawa sa kanya ng Miss You. Ano ba yan? I'm so sad what happened to her, but pero meron naman na siya ngayong mga meron naman si Shanice ngayong mga
I think projects na sa so New York far. Rian With Rian Fernandez. Oh, yun yung fashion show ko. Nandun naman siya. So, nag-i-exist naman siya kahit papaano. So, Yeah. nakafocus kasi ngayon yung Miss Universe sa issue nila sa loob, hindi doon sa queen nila. O, di ba? Correct. Ano ba yan? So, next natin pag-usapan, Miss Anita Gomez. What do you think? Ligwak or kabog? Dapat may special award for best waistline. Grabe naman ang ano mo. I think she's, for MUPH, maliligwak siya because that's not the pageant for her. I think there's a pageant for her, pero hindi MUPH. You know? Yes, Yeah. I agree. I totally agree. Yeah, hindi siya Palagay mo ano match. kulang? Hindi sa match doon sa pageant mismo? Hindi siya match sa pageant. She can win in another pageant but not MUPH. Yeah. Yun yung nakikita Kasi, mo. So, kaya yes, maliligwak kasi hindi siya. naman enough na maging sexy lang eh. Yeah. Yeah. Hindi kasi It's not enough, yeah. Mm-hmm. Saka yung sexiness niya hindi pang FH. Hindi, how would I say? Pang Playboy hindi magazine ko ba pwedeng ang sexiness niya? Pang model ang sexiness niya, hindi wholesome na, you know, na like the girl next door. Dapat ganun ang ano eh, Miss Universe. Pag sobrang sexy na, parang, yeah. Medyo It something. just has to be enough. Enough na sexy at ka na, palagay pero mo, hindi yan. mag-tone down siya or magpasabog siya? Well, if I were her, magpasabog na lang siya. Who knows? She might enter the top 5. You know, you never know. She might outperform Maganda ang everybody backstory. else. Maganda ang backstory Yes, I niya. know. Maganda ang backstory niya. So, kaya lang yung, I don't know, the packaging, there's something wrong with the packaging. She's not being packaged as a Miss Universe. Iba yung packaging niya eh. Parang yun ang nafe-feel ko eh. But she can be good in another pageant but not MUPH. Miss Universe Philippines. Si Cyril, nandun yung, she has the look ng Miss Universe. Tall, medyo may laman ng kaunti, very queenly eh. Yun ang hinahanap, very queenly dapat. Hindi bold star. Nakakalungkot lang na hindi na pinag-uusapan si Cyril kasi nga mayroong malalakas na kandidata. Ay, hindi gusto ko pero siya. Nakakatakot siya. Nakamoldy siya. Sabi ko, ito talaga mukhang Reyna. Mukhang Miss talaga. Yes. Mukhang Reyna talaga siya. After Anita Gomez na sobrang sexy, punta naman tayo dito sa sobrang ganda, Stacey Gabriel. What do you think, kakabog, maliligwak? Stacey Gabriel is also a complete package, pero I think baka maligwak siya. But she will go to the very end kasi marami siyang mga skills eh. Mahusay maglakad, magandang face, ganda ang comp skills, wow, impressive. Pero overall, it's not enough. Pwede siya siguro mga like intercontinental but not Miss Universe. Iba kasi hinahanap na quality sa Miss Universe eh. Malalaman mo yun if you see it eh. But she is beautiful, complete package, pero mas bagay siya sa ibang mga ibang beauty pageant. So she'll not make it here. Siya magiging likwak para sa akin. But overall, she has a lot of skills. Pero minsan pag pinagsama-sama mo yung it's like cooking eh. Marami kang recados pag nilasahan mo parang mali parang mali. Sabi ko. Pero kompleto. I mean, ang recados nandiyan pero parang mali. It's not hindi mo depende na-achieve sa pagtimpla. But remember, ang problema lang kasi nahihirapan ako sa mga appointed eh because the problem is, hindi mo nakita kung ano meron sila ngayon, especially with the veterans. Kung sumali sana hindi nila sila, nila pinagdaanan yung pad locally, medyo tagilid sila doon. Kasi wala tayong nakikita ng Kaya, that's why when resibo. we comment, ang hirap kasi, puro flashback we base our comments on the flashback kung ano nakita natin noon. Napanood natin pero nakakatakot din ha. Kasi hindi natin alam yung pinaghandaan. Ang payat ngayon, grabe.
Di ba? Payat. So after that very But beautiful hold Stacy on. Gabriel. But I Ah, love her personality. Parang ambay siya. yes. Very bubbly. Yeah. I Kaya love nga her sabi ko, communication skills din. complete package nga siya. Com skills, rampa, the Beauty. face, beauty. Pero parang may kulang. I don't know what. To become a Miss Universe. Parang may kulang. Which I don't know Yeah. what. Yeah. Baka hindi siya Mm. bagay. Mas bagay siya siguro sa mga intercontinental, something like that. Other pageants, but not Miss Universe. Actually, hold on. I'll just make a small comment. Magalit na magalit. Even si MD, she was outstanding, but she looks like more of a supermodel. Eh. Nung tinitingnan ko siya, she was competing. Wala naman ako masabi. Hands down, she really worked very hard. Pero ang tingin ko pa rin sa kanya, ay nako, MMD, you're a supermodel. If this was a supermodel contest, hands down, panalo si MMD. Kaya lang hindi siya parang, kaya nakabog siya ni Shanice. Si Shanice mukha talagang Miss Beauty queen. Universe. Si Miss Thailand also. Antonia. Mukha talaga, mukhang Miss Universe. Si parang talaga, supermodel talaga eh. But Si Michelle. nakakatuwa. But I'm so amazed and proud of the hard work that she put into it. Yeah, yun yan naman yung masasabi ko. nakakabilib. Nakakabilib She might not have won the crown, but she won the hearts of a lot of people. So, importante din yun. Yes. Mas marami pa nga projects kaysa doon sa winner. Akala ko parang siya na nanalo. Siguro hindi talaga sa kanya tinadhana yung corona, pero tinadhana sa kanyang magiging sikat. Di ba? At Yes, tinadhana sa kanya na maging tinadhana sa kanyang mahalin siya ng Pilipino. Ayun. Which I think is a better deal. You want the crown or mas mahal ka ng mga tao sa bansa mo, which I think is a very, very good yun naman yung bawi for the doon. crown. Yun naman yung bawi doon sa hard work. Di ba? So, wala namang masyadong, huwag na kayong bitter dyan ha. Magpasalamat na lang kayo sa blessings na meron ngayon si Metro. Sa ngayon naman, because we already won, kailan ba? Kay Catriona was 18, tapos 15 ata kay Pia Wurschbach. Sabi ko, tapos palagi tayong runner-up for 12 years straight. Ata ba yun? My God, ano pa ba naman ang gusto nyo? Nung kapanahunan ko, madaanan lang ng camera ang Miss Philippines. Nagtutuwa, nagtatalo na tayo sa tuwa. Pag sa choreography, unang Philippines sa harap ng stage, tuwan-tuwa na tayo. No? Diyos ko, my God. Nung kapanahunan ko pa yun. Ngayon nga, sabi ko, yung mga fans nagre-reklamo, my God. Reklamo. Lagi ng runner-up tayo, okay na yun. Ang gusto ko lang lagi, for now, is a good representation of our country. Win or lose, lumaban, hindi nakakahiya, kinatakutan, di ba? Nangilabot sila, papalo tong okay na ako doon. Sana ganun lahat, no? Sana ganun lahat ng mindset. Of course, I want them to win, pero Diyos ko naman, you're competing with, gusto mo ba lagi na lang Pasko? Not gonna happen. Huwag naman. Yeah. Ayan. Tell that to the Canalians. After Stacy Gabriel, mapunta naman tayo dito sa kanyang kahawig, kahulma, Tara Valencia ng Baguio City. Yung kakambal niya. Kabog or ligwak? Ay, nako. Ang hirap mag-comment because I don't know anything about her. Pero maganda siya and I know she's very intelligent. I think maliligwak muna for now. Kasi maaga pa naman eh. We never know. Baka yung dark horse na yan, minsan tingin ko sa kanya si Tamarin Green na ata. Sabi ko, hala. Ang ganda namin ito. Para si Tamarin Green. Nakakabigla yung mga dark horse ha. Yung bigla ka nalang susuwagin sa competition. Sa history ng MUPH, there's two ba o three? Dark horse. The newbies, si Rabea, si Bea, and si Celeste hindi eh. Celeste and MMD are veterans. So dalawang baguhan, dalawang veterans. And there was a time we always believed na ang veterans sa MUPH hindi mananalo. Always baguhan ang kinukuha nila initially. Pero pinanalo ni si Celeste. Yeah, then nag-ibagong isip nila because
siguro much better kung mas competitive. It's going to be somebody who knows may international experience. Kaya inano nila si Celeste at MMD. So this time, I don't know kung anong kukunin nila. Sabi ko, pwede ba tayo magpadala ng Black Barbie for a change? Paggulo lang. Tama. Baka makachamba. Fresh and Black Barbie. Di ba? Ang saya-saya. After Tara Valencia, ito naman, ano naman to, talagang, kung when it comes talaga sa experience, ay kakabog ng bonggang-bongga, Christy McGarry. What do you think? Okay. Ligwak or kabog? Nag-isip. Kakabog yan. Kakabog yan. Yeah. Because parang na-feel ko yung confidence ni Catriona sa kanya. Sa kanya. Sabi ko, yun lang. Kaya, although, I have to see her what she has to offer right now. Kasi yun nga ang problema because she's appointed. But what we saw right now, kakabog nga siya. Kasi height, com skills, ganda ng color ng skin. Tapos yun may lang, hindi makinarya. siya super ganda, but yun lang ang problema kung sa Mexico, ang hinahanap nila is manhika. Alam mo naman ang mga gusto nila, mga manhika. Yes. So, I don't know kung... Pero kung if she's going to give a good fight sa MU in Mexico, why not, di ba? Since hindi naman ata tayo mananalo sa totoo lang, then pahirapan natin sila. Bigyan na natin sila ng threat. Di ba? Kung magpapadala tayo, bibigyan natin ng threat. Kung hindi man mananalo, bigyan natin ng na magandang laban. Di ba? Agawin natin na isang slot, di ba? Di ba? Ganun. Agawin natin na isang slot. Mabuisit lang. Parang mabuisit lang. Mabuisit lang. Mabuisit lang. Next. Mabuisit na. Ayaw niyo kaming panalunin, mabuisitin namin kayo. Pues. Another veteran to, nakakaloka, Chris, Tiffany Hanson. Yan naman ang ganda-ganda ng face talaga, wala akong masabi. Yan ang face ng Miss Universe, Chris Tiffany Hanson. Kaya lang, ano ba yun? Di ba niya alam na maganda siya? Ano ba pinagagagawa niya sa stage? Ngumiti ka! Yeah, kulang sa ngiti. Hindi ko alam kung may nararamdaman ba siya na masakit. Ano ba nangyari sa kanya during the... Diyos ko, muntik ba siya mauso? Akala ko si doktora na mananalo eh. But I know they will give it to her because physically, she really, pang Miss Universe talagang ano niya. Itsura niya, yung height niya, yung glow niya. But I don't know kung ano mangyayari sa kanya if the same performance will be... Baka sa MUPH pa lang, baka maligwak siya. She has really to perform better. At nakita natin how she performed. It was not outstanding. Yun. So, yun. For a veteran to perform like that, bakit ganun? Diba? Nakakapanghinayang. Diba? I know she's gonna win. Kasi kung ganun na lang, sana in-appoint na lang siya. Gumastos pa tayo. Dumaan pa siya doon sa makipagbardagulan doon sa Cebu, parang siyaling na naman. At nakakatakot. Muntik siyang usungan nito. Masilat ni Bantayan. Oo. Pero at least si Bantayan, makakapasok pa rin sa Miss Universe Philippines din. Bakit ganun? Why is it like that? May papadala nila? Hala ka. Kasi they're representing different cities. Yung bang yes, nila? Different cities yung apat so, bawat city na yan ay merong franchise fee. Yes, definitely. Diba? Mayaman sila. Ang Cebu. Mayaman sila. Huwag na natin silang pakialaman. Kaya nilang magbayad. At house and lot ang price. Yes. May pamotor pa, be. May international vacation. May kung ano-ano pa. Kong, may mga think, iPhone. Right? May iPhone. Nakakaloka. As in, hindi sila nagtitipid sa prices. Kumbaga, matalo ka man o manalo, panalo pa rin. Panalo pa rin. Kaya panalo talaga. Ayan. Eto, last but not the least na natin pag-uusapan to. Atisa manalo, kakabog ba or maliligwak? Yeah, she will be the winner. Sure? She will be the winner. So far. As of now, she will be the winner. Yeah. Complete package, international experience,
able to talk. Hindi outstanding, but at least that's enough. It doesn't Can matter talk. anymore. Mm. Yeah. Basta moderate lang. English is good. Can deliver. Pero nakita ko yung interview niya with Tita Lavinia. Mm. That's good enough. Yes. Better, but that's good enough. Eh, hindi naman tayo magkakaroon pa ng Catriona until mga anak si Catriona at magdalaga yung bata. That's the only way. Better than Shanice. Oo naman, just Yung ko naman. skills. Oo. Tapos, face value, parang manyika. So, at least, that would be Yes. good. Iba talaga yung beauty niya, no? Mm-mm. I think Saka, half Irish yata siya eh. Half Irish, half Filipina. From Finland ata? Oo, Finland. From Finnish. Finland ata? Oh, Finnish, oo. Tapos maganda rin ang backstory. Napaka-kompleto ni Atisa. Complexion, puting-puti. Gusto with ng the Pinoy beautiful yan, advocacy about education. O, diba? education. Pagod na yun, pero we'll take it. Yeah. Pagod na yun, but we'll take it. Wala na. Siya na talaga ang, for now, siya ang front runner, and she said she prepared for it for a year. 6 years. Ay, nagprepare na sila for a year. Hindi, nagprepare daw siya for a year for this. Hindi ko lang gusto yung styling ng sino bang gumagawa ng kanyang damit. Parang hindi magaganda for me. Hindi. They can do better. They can do better. Especially siguro yung sinuot niya during press con. Sabi ko, ba yan? Ba't ganyan? Napaka-stiff ng material. I mean, that can be used for mga OOTD, but not for an appointment. Hindi katulad kay McGarry. McGarry ba? Ang sosyal. Yun, ganun dapat ang suot mo pag appointment. Pag ina-appoint ka. Kasi introduction mo yun eh. So her dress for that, sabi ko, naku, ganito na naman ba magiging styling ni Atisa? Even her gowns, meron ako nakikita na hindi maganda yung gown, pero hindi bagay sa kanya. Kailangan mag-ingat sila doon. Mag-ingat sila. Pero siya ang winner. But if they can do better for the styling, ay wala talagang hands down. Siya talaga ang mananalo. Yun. Ayan. Sa mga natin na to, sa mga nabanggit natin sa 10, sino may El Tukuyo sa'yo dito? May El Tukuyo sa... Yes. Yung hindi papasok yung hindi mapasok pero masasaktan ka talaga ng bonggang-bongga. Hindi papasok at masasaktan ako? Si Alexi talaga masasaktan ako pag hindi pumasok. Si Alexi, no? Yung merong, kasi sabi ko, masasaktan ako. Ano sasaktan ako pag si Alexi? Hindi lang ako, baka akatin sila ng tao sa stage. Oo, masasaktan din ako pag hindi nakapasok si Alexi. Huwag ako naman din, ganun yung Diyos ko naman. Yeah. Hindi pwede. Hindi pwede. Kaya, yung performance niya ngayon, ilaban mo sa kanila on the finals night, baka aabot ka agad ng top 5 sa Alexi, yung performance pa lang na yun. Hindi pa yun. Huwag lang sana siya kabahan, relax lang, sana wag siyang kabahan. Hindi naman siya kakabahan, athlete yan eh. Sana yan sa mga tension, stress. Sa mga ganyang mga bagay na malapit na yung finals, mga ganun. Sana yan. And sana na-practice niya na yung sarili sana niya. she has the same styling team kasi alam nila yung tamang-tamang pagpapaganda. Pagpapaganda para sa kanya. So sana she maintains that team because that the team knows yung paano ilabas yung kanyang mga assets. That gown was spectacular for her. Yes, amazing. Oh my God, talaga naman. Hindi mo akalain nga galing siyang Iloilo. Kasi pang international na dapat yun, di ba? Actually, yeah. So, parang lumalaban na siya sa abroad with that kind of a gown. Sino kayo gumawa nun? I don't know. Hindi ako sure kung sino yung Comment down below na lang kayo dyan kung sino yung designer at saka alam ko, close siya gumawa. Di ba? Si Rian ba yun? Sino ba yun? Hindi. Leo Almodal? Si Leo Almodal. I don't know if he designed that one. Maybe, hindi natin alam. Pero hindi kasi ako nakatutok doon sa designer, nakatutok ako doon sa performance ng bonggang-bongga.
Oo, hands down. Yeah. If all, Ayan. kung talagang walang walang skin color discrimination, talagang Siya talaga. palaban yan. Siya talaga yan. Mm-mm. As I Ayan. always say, ano naman, kung nagbabalak silang lumaban ng isang Black Barbie in the future, ibigay na nila ngayon. Parang awa nyo na Yeah. kasi. Mm-mm. Wala na Kasi tayong mali na, makikitang wala. ganyan eh. Parang Mm-mm. katrayo na yan. Minsan na lang lumabas. Ibigay nyo na. Diba? Ibigay nyo Yeah. na. Kasi after that, wala na eh. After that, wala na. Iba na yung representative ng Iloilo kasi meron silang pageant. Hindi na sila Saka hindi na tayo makaka-appoint. makakahanap ng ganyang Black Barbie. Yeah. Ayun. Kasi Sana pag yan ang nilaban mo, ma-realize. talagang Yung alam mong ilalaban mo rin globally yung sarili makikilabot mo. yung mga makikilabot sila. Ano yung papadala ng Pilipinas? Kakaiba. Every time nagpapadala tayo, kakaiba, di ba? Hindi pa ulit. Yeah, which is very iba-ibang impressive. variety ka mo. Yeah, Kumbaga may nagpadala yung incheck, merong Pilipinas. Bombay, may kung ano-ano pinapadala. That is very nice, actually, in a way. It shows a lot of variety. Yun. Kaya, ang saya. Ay, Ang saya Diyos lang ng ko. feeling. Actually, So, ngayon pa lang parang ano na eh, parang masakit na sa ulo. Diba? Buti naisip mo pa bang? buti ano lang, nagko-comment lang ako, hindi pa ako full-fledged vlogger kasi oh my God, sasakit ang ulo ko. Kailangan ko ng Oo nga, Tylenol. pag in-research mo ka sa kanila, nakakaloko. Ano ba? Lalo na kanina may prediction ako. Ano ba? paano ko sila ipi-place nang hindi ako nagkakaroon ng bias? Ganon. Saka pwede ba mag-cut off na? Meron na naman atang lalabas sa 3. Tama na. Ano ba? Diyos ko. Ano ba gusto? Ang nakakalungkot lang, we only have 1 crown. Sana ginawa pa rin yung katulad dati na yung runner-ups will be given a crown sa labas na lang, sa kanto-kanto. O ikaw ang ano, Char. O ikaw ano gusto? Ganon. Lalo na ngayon, pero I wala think tayong marami na magagawa. ata sila. Oo nga. Biro mo isang crown lang. Sana like Binibining Pilipinas on para walang tapon. It's so sad. Pero ganun talaga. Even Thailand, di ba? Isa lang talaga ang corona. Grabe. Ang saya-saya lang ng feeling. Nakakalungkot na masaya. Yung feeling mo, ay grabe, ang sarap ng bardagulan. Pero nalulungkot ka dahil yung ibang kandidata, ang sad naman. Lot-lot talaga is lot-lot. For real talaga, malolot-lot. Kasi walang, pambawi eh. Di ba? Kasi kung may iba ng corona, edi sana may pambawi, may may panakip butas doon sa sakit. Oo, may panakip butas doon sa sakit. Isa lang. So wala tayong magagawa. So, ayan, thank you so much, sir. Talagang pinaunlakan mo ang aking imbitasyon ng bonggang-bongga. Suki na ako, nakatatlo na ako. 3 sa charm. Maraming salamat sa pagbigay ng oras. Si Brownie Pinoy pala nag-ano rin pala na lumabas na rin on camera. Sana there will be like mga 5 Cruella na lalabas para magkaroon tayo ng like ang susunod ko is JR Paulo. Para pag a week before the MUPH, sabay-sabay tayong, like ginagawa ng critical beauty ba yun? Ano ba beauty salon. Gusto ko yun, yung halimbawa, si Brownie Pinoy, ikaw, tapos si JR Paulo. Magsama-sama tayo sa isang frame. Ay, ang saya! Si Hera G too. I think she's already... si Hera G pa. Nakakaloka si Hera G. Yun, diba? So, we can do that. Like, yes, I can do that kasi meron akong StreamYard. Yeah, may budget. Ang yabang. May budget. Nakakaloka. Maraming salamat, Sir Tony, sa pagbibigay mo sa akin ngayon ng time and panahon. Maraming salamat sa pagmamahal sa ating channel. Siyempre, kasama ka talaga dito sa channel ko. Obvious ba? Kumbaga, belong ka talaga sa channel ko. Isa ka sa mga presidente ng mga bonggang-bongga at kakabog doon sa sa Messenger GC natin. Maraming thank you. At sana yung i-plug mo ang iyong Instagram and mga social media para i-follow nila ng bonggang-bongga. That's it. The Pageant Cafe, one word straight. Yun lang. Instagram, sa TikTok. Sa YouTube, I'll be active na this coming week. Inintay ko lang yung Chinese New Year. Ay, sana. Pwede mo naman akong imbitahan doon, sir. Yes.
Yeah. I think si Annalyn mag-i-start na si Dr. Who's that? Dr. Si Zed. Doc Set mag-i-start na rin. Sabi ko, Mm-mm. kasabayan pala Mag-guest ako. din siya Hala. sa akin this week. So abangan niyo guys, ang dami niyo abangan ng guesting sa akin ngayong week. Mama Sam, with Mama Sam this week again, may recording na kami. So abangan niyo ng bonggang-bongga yung mga pag-uusapan namin. Very interesting. By the way, my gosh, thank you sa sobrang ganda mo, Sir Tony Lemon. Nakakainggit, masarap sampalin. Saka ang wish ko pala, sana gawing June. Oo. Kasi darating ako June visit. Ay, At sana, sanay naman sila ma-delay eh. Kaya madidelay sila until June. Pag June, manonood ako. Ayan, maraming uling salamat. Hahanapin Hopefully kita sa June. audience. Pati si Alvin hanapin ko. Bakit mo ako hahanapin? Pwede mo namang i-chat. Hoy, dito ako sa gate. Ganun na walang problema. Pupunta ako. Thank you, Sir Tony, sa pagmamahal. Hopefully. And bye, everybody. Bye. Tapos sa mga talagang sumututok dito sa Cruella of Pageantry, maraming salamat. This has been Gaysel Ortega. Hanggang sa muli po, namumutla na ako sa sobrang pagod. Ang babaeng kuratsyag. Bye-bye, guys. I love you.